Tinawag ng isang dating senador na unconstitutional o labag sa saligang batas ang inaprobahan 2025 budget ng BICAM kasunod ng mas mababa at tinapyasang pondo ng education sector. Lumalabas kasi na Department of Public Works and Highways o DPWH ang nakakuha ng highest budget priority na may mahigit 1.1 trillion pesos. Ang depensa ng ilang mambabatas sa pagtutok ni Jonathan Andal. Nang pagsamahin na sa Bicameral Conference Committee ang bersyon ng Kamara at Senado ng 2025 National Budget para isumite sa Pangulo, kasama sa mga ahensyang natapyasan ng budget ang Department of Education. Mahigit 11.5 billion pesos ang kinaltas, bagay na pinalagan ni Education Secretary Sani Angara. Ang nabawasan dyan specifically yung computerization program ng DepEd. May programa kami na sa katapusan ng termino ng Presidente, lahat ng ating public schools ay mabigyan ng computer packages. Nagsabi na si Pangulong Bongbong Marcos, gagawa sila ng paraan para mabalik ang napyas na budget ng DepEd. Pero sa pagsilip ng GMA Integrated News Research, bukod sa DepEd, tinapyasan din ang pondo ng iba pa sa sektor ng edukasyon. Sa CHED o Commission on Higher Education halimbawa, halos kalahati ang tinapyas. Mula 60 billion, ginawa itong 33 billion na lang. Ang UP o University of the Philippines System, binawasan ng 641 million pesos. Pati ang TESDA o Technical Education and Skills Development Authority nawalan din ng 1.1 billion pesos. Sabi sa konstitusyon, sektor ng edukasyon dapat ang may pinakamataas na prioridad sa budget. Pero sabi ni dating Senador Ping Lacson, labag daw dito ang ginawa ng BICAM dahil lumalabas daw na hindi na ang sektor ng edukasyon ang nakakuha ng highest budget priority, kundi ang Department of Public Works and Highways o DPWH. Nabigyan ito ng mahigit 1.1 trillion pesos. Mas mataas ito kaysa sa mahigit 912 billion pesos ng buong education sector ayon kay Lacson. Pero sabi ni Congressman Jefferson Conghun, kahit tinapyasan ang DepEd, mas malaki pa rin naman ang pondo ng education sector. Pag pinagsama-sama mo kasi yung budget ng education, Department of Education, CHED, SUCs, TESDA, mas malaki pa rin ang budget ng nilalaan ng ating pamahalaan sa edukasyon, Kaya kailangan tignan natin ito in totality, kung ano yung binibigyan ng pondo ng ating gobyerno. Pero sa computation ng GMA Integrated News Research, kahit pagsamahin pa ang pondo ng lahat ng nasa sektor ng edukasyon, kabilang na ang other educational institutions, mas mababa pa rin ito sa budget ng DPWH na lagpas na ng 1 trilyong piso. Sabi ni Senate Finance Committee Chairperson Senator Grace Poe, ginagalang nila ang kapangyarihan ng Pangulo sa budget ng bansa. Pero ginit niya, prioridad pa rin naman ang sektor ng edukasyon. Dinagdagan pa nga raw nila ang budget sa mga estudyante at teacher. Sabi ni Senator Mig Zubiri, pwedeng sabihan ni Pangulong Marcos ang BICAM na magkita ulit para ayusin ang budget. Posible yan, ha? We did that for the Coco Levy Fund, we did that for the agriculturist, yung Anti-Smuggling Act na binalik po yung BICAM report para ayusin. Pwede naman mag-overtime para sa ating mga kababayan. Budget yan, Di ba? Napakahalaga yan, napaka-importante. Yan ang pinaka-importanteng panukala. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras.